beloved Boss Mike Cervera. Patong-patong na reklamo ang dating empleyado ng First Family dahil sa panloloko umano gamit ang pangalan ng Pangulo. Ang suspect nagpapakilala pa umanong undersecretary. Kita nyo mga kababayan ko, dating empleyado nila Pangulong Bongbong Marcos, abay nagpapanggap na undersecretary. Malupit Nagpapanggap na undersecretary at ginagamit itong kapangyarihan na to para mambudol mga kababayan. Pagka ba naging empleyado ninyo kukonsintihin ninyo? Dahil dati natin kay empleyado yan, kaya wag na tayong wag na tayong sumagot, hayaan na natin yan. Pero hindi mga kababayan, kapag ka ikaw nagkasala sa batas, dapat managot ka, tandaan nyo yan. Kung ano man ang nagawa nyong kasalanan at meron kayong nalabag sa batas, dapat yan pinananagutan. Hindi pwede yung sorry-sorry na lang. At kailangan, di ba? Alam nyo na, mayroon pang multa yan. Malay nyo naman, 5 milyon ang multa niyan. O 10 milyon kaya. O di po ba? Ganun po kasi mga kababayan Lahat po ng ating ginagawa mga kababayan na na hindi umaayon sa ating mga batas na umiiral, may karampatang kaparusahan at karampatang multa. Di po ba? Depende na lang kung ano yan. Di ba? Tuloy. Nakatutok si Von Aquino. Warrant ng Branch 169 sa Pasig City. Sa bisa ng 2 warrant of arrest para sa kasong estafa, inaresto ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang lalaking ito sa Pasay City. Kung ikaw ay may karapatan, Nakita nyo, nakabarong pa talaga. Nakita nyo naman mga kababayan, sino? Yung kamag-anak mismo ni First Lady, pinahuli nila. Utos mismo ng Malacanang yan, na hulihin. Kahit kamag-anak pa yan. Di po ba? Ganun po mga kababayan dapat. Walang sisinuhin. Kahit sino pa sila. Di ba? Ano yun, Danilo, Dison? Ano yung pinapasensya mo? Okay lang. Di ba? Yan nakabarong pa si Gago. ng sarili abogado kung kayo walang kaya. Ayon sa CIDG, inireport sa kanila ng Office of the Special Envoy for Transnational Crime na ginagamit umano ng suspect ang pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos sa panloloko ng mga contractors at negosyante. Nagpapakilala rin umano siya bilang undersecretary na kaya umanong mag-facilitate ng government projects kapalit ng 3 to 5% ng komisyon. Grabe mga kababayan, malupit talaga. Mangungumisyon. Saan? Sa mga sa mga kontraktor para makapaglabi ng ng mga project maglalabi yan ng mga kababayan SOP, siguro siya kumukuha niyan. Ito SOP ko. Siya naman kobra lang ng kobra. Tapos wala naman na i-deliver na project mga kababayan grabe. Hirap niyan. Sige tuloy. Ang lalakas ng mga loob mga kababayan. Parang si Digong lang malakas ang loob sa kapwa Pilipino. Sa ibang lahi ay nako, saluyot din tuloy. Using this to encourage people, to juke people into believing that they can actually influence the outcome of procurement processes, especially bidding and supply contracts. So hindi totoo yun. Ayon sa May tayo, CIDG, mga kababayan, naging lehitimong empleyado ng First Malupit. Family ang suspect bago naluklok sa pwesto ang Pangulo. During the Ayan mga kababayan Ayan. Di ba? Tanggalin ko lang 'yan. Sige tuloy. election, he is among the persons who is handling the IT matters, IT infrastructure, engagement of sa social media, yung ganon. So marami siyang mga nagawa at ginawa. Pero yun nga lang, nalihis ng landas. Bukod sa dalawang Siyempre siguro mga kababayan, siguro dahil parang Vic Rodriguez lang na nalihis ng landas dahil
Ang gusto pala kumita lang ng pera, no, mga kababayan. Ganyan naman talaga yung mga yan Gagawa ng mabuti, gagawa at susuporta sa ganitong mga politiko, pero nag-aantay sila ng kapalit, mga kababayan. Di ba ba? Mga kababayan, lalayo nyo pa ba yan? Marami dyan, lalo na sa kampo ni Digong. Ang estafa case na inihain ng dalawang magkaibang complainant. Nagsasagawa ng panibagong case build-up ang PNP-CIDG. Nako, Ayon sa CIDG, marami pa yan na biktima, malamang. Marami pang nabiktima yan, mga kababayan. Ano? Dapat yan talagang parusahan. Hindi ho basta-basta dapat thank you na lang. Biruin ninyo, lahat ho ng mga pera na nilalabas ng mga yan, pinaghihirapan din nila. Tapos ganun-ganun na lang nila kukunin, di ba? Tuloy. daan-daang milyong pisong halaga ng mga kontrata ang pinasok ng suspect. Grabe, daan-daang milyon. Laki niyan, mga kababayan, biruin nyo. Kung 3%, magkano yun? Mga kababayan, sa isang 3 milyon yun, ha? Kung 100 milyon, 3 milyon agad. Kung 200 milyon, di 6 na milyon agad. Matindi, di ba? Ibang klase. Nako po. Boss Mike, nisend ako, link, ha? Baka sakali. Sige, mamaya, i-check ko. Grabe, no? Malupit. Alam niyo, mga kababayan, kung kayo itutulong sa mga politiko at nag-aantay kayo ng kapalit niyan, wag na ho kayong tumulong. Opo, kasi diyan ho nagkakaroon ng korupsyon. Yung pagtulong ninyo, hanapan ninyo ng kapalit yon para pagkakitaan ninyo. Ang pagtulong kasi dapat nanggagaling sa puso, hindi nanggagaling sa negosyo. Negosyo kasi gusto nyo kumita yung tinulong ninyo. Mali po yan. Dapat tanggalin na natin yung kultura na yan. Naging kultura po kasi yan Tutulong yung isang mayamang tao sa isang politiko. Tapos po, mga kababayan, ang mangyayari, dahil tumulong, kailangan nyo may kapalit. Yun po ba pagtulong galing sa puso, pagtulong para sa ikagaganda ng ating bansa, ng ating mga lugar, ng ating mga probinsya? Hindi ho. Yun po, mga kababayan, pagwasak, mga kababayan. Bakit? Yun na ho yun. Yun na ho yung magiging mitya na parating na corruption na malala. Malupit, mga kababayan. Sige, tuloy. Kaya kami nang nananawagan din sa iba pang mga nilapitan itong taong to na baka kayo ay nakapagbayad ng down payment ng pera. You can file your complaints with us. Nako, nanawagan na si General Torre, mga kababayan. Baka naman, nako, puntahan nyo na yan. Ayan na, nahuli na. Malamang ako naniniwala maraming niloko yan. Kasi mga kababayan, yung ganyang mga estilo at pamamaraan ng pambubudol sa kapwa, nako, namihasa na yan kasi lumulusot Opo, lumulusot kasi, kaya namimihasa. Paano ngayon ito? Di yan, kulong. Sa bagay, magpapiyansa yan. Ganito yung mga kababayan, Estapa, available naman. Maliban na lang kung syndicated or large scale. Pag large scale, mga kababayan, wala akong piyansa. Pag syndicated, wala rin piyansa. Kahit itanong nyo pa kay Libayan, alam niya yan. Ngayon, mga kababayan, eto, hindi naman tayo abogado, no? Pero kahit papano naman, kahit onte, meron naman tayong meron naman tayong nabasa sa supot ng tinapa. Di po ba? Na ganun talaga. Ngayon, kung yan istapa lang, ordinaryong istapang kaso lang, mga kababayan, malamang magkakaroon ng bail yan at magiging malaya uli. Pero mga kababayan, nasa mga tao pa rin yan, na mga nabiktima niyan, kung tutuluyan na ididimanda, isasampa yung kaso, at tuluyan na nga itong ma-verdict, mapukpukan sa korte na ito'y nagkasalang totoo. At doon na ho yan, matatapos ang kalokohan. Ganun naman lagi, mga kababayan. Di ba? Kung tingin natin na tama, kung tingin natin na tayo nandoon sa katotohanan, syempre dapat pinaglalaban. Tulad ng mga nabiktima niyan. Kayo ho yung mga nabiktima ang nasa katotohanan. Etong gago na to na na mambubudol, na nagpapanggap, na yusek,
at nagagamit pa yung pagiging empleyado niya nung panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, wala. Finish na yan. Di ba? Oh, magaling lang. At itong ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi ho nangungunsinte kahit pa ho kakilala. Mga kababayan? Yun. So, mga kababayan ko, opo, ano pong masasabi nyo dyan sa ating mga tinalakay at talaga naman ang aking matay gusto ng pumikit. Opo. So, opo mga kababayan, hindi ko po maipapromise na makakapag-live tayo ng normal tulad ng ginagawa natin kapag po tayo nasa studio. Dahil po mga kababayan, pagka nasa labas po tayo ng bansa, talagang napakahirap. Lalong-lalo na kapag po may mga restriction yung mga ibang mga application sa social media. So, maraming salamat po mga kababayan sa inyong pagsama ngayong gabi at kita-kita po tayo sa mga susunod na araw, sa susunod na mga live. At kung ano po yung inyong mga masasabi sa mga tinalakay natin, paki-comment na lang. Sa mga team replay, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. At syempre, bago tayo maghiwa-hiwalay mga kababayan, huwag niyo pong kakalimutan yan. Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.